kunin ni Bangag. Kasi baka nape-pressure na siya dahil recently na-sanction tayo. Yeah, almost parang sanction na rin ibig sabihin nun, na penalty tayo, nabigyan tayo ng 12.5% na tariff sa ating mga export goods. So, di ba? Then, dahil nakikipagsabuatan si Bangag sa ICC, we don't know what's going on behind the scenes. Hello? Hello, mic test. We're live. Ayan, thank you for waiting. Medyo ma-joga lang itong ating technicality dito sa ating kinaroroonan. So, mga kababayan, headline, breaking news, ang posibleng pagpa-extradite kay Pastor Apollo Quiboloy at pagpapadala daw sa kanya dito sa Amerika para harapin ang kanyang kaso. So balikan muna natin yung timeline ng kanyang kaso. Noong 2021, na-indict si Pastor dito sa Federal Court sa California kaugnay sa mga kasong binabato sa kanya. Ang sex trafficking, yung mga allegation na ganon. Although syempre pinabubulaanan niya yon dahil hindi naman siya convicted pa. Then nilalabanan niya yung case niya, may mga kasamahan niya ay mga nakasuhan din, yung iba nakaligtas, okay, nakaligtas sa mga kaso, yung iba naman ay mga hinaharap pa rin yung kasong binabatos sa kanila. Alright? So, noong 2024 ay tuluyan na ngang inaresto ng mga bangag ang Pastor Quiboloy sa mga kaso katulad ng qualified human trafficking. Okay? Alam naman natin na ang bangag administration ay magaling talaga magtanim. Okay? Magtanim ng mga kaso. Then, noong August 2024 ay nagkaroon nga ng paghanap ni Tory ng heartbeat sa KOJC compound na nasaksihan natin kung paano ginipit ang ating mga kapatid sa KOJC. And now, nakulong nga si Pastor Quiboloy. At napag-alaman natin na itong a month ago na pala ay nagkaroon ng formal request for extradition ang bansang Amerika para dito na siya litisin sa kanyang mga allegedly na mga binabatong kaso sa kanya. So ano nga ba ang kahinatnan nito? Mga kababayan, nagbigay din ng statement ang isa sa kanyang mga abogado, si Topacio. Okay? Si Attorney Topacio. Pero ganun pa man, ano ba ang magaganap? Talaga bang siya ay mapapadala dito sa Amerika at parang not kidnap ipagkakanulo ba siya ng Philippine Bangag government sa Amerika para dito harapin yung mga binabato sa kanya? Kasi alam naman natin, na meron naman talagang extradition treaty ang bansang Pilipinas at ang Jamaica. Pero gusto nating linawin na hindi pa po convicted si Pastor Quiboloy. Ito ay mga allegation sa kanya, ito ang mga binato sa kanya ng mga nagreklamo sa dito sa Amerika at even dyan sa Pilipinas, yung kanyang human trafficking chuchu na ginapang din ng gobyernong Bangag. So ang question natin dito mga kababayan, mapapadala ba kaagad-agad si Pastor Quiboloy dahil nag-request ang bansang Amerika? So based sa nabasa nating mga previous ano tawag dito, statement din ng mga magagaling na abogado, hindi basta-basta ma-forward si Pastor Quiboloy unless talaga na i-bendalo na naman ng mga bangag. Kasi kailangan pang iharap si Pastor Quiboloy sa local courts, katulad ng ginawa, di ba? Katulad ng dapat ginawa bago nila pinakidap kay PRRD, kung bang ito mga charges sa kanya ay karapat-dapat o may basihan na dapat si Pastor Quiboloy ay dito sa Amerika litisin sa mga inaakusa sa kanya. So, nagsalita si Attorney Topacio, ang sinasabi niya dito, like 32 minutes ago,
we are ready to defend the rights and interest of Pastor Kibuloy. According to Topacio, wala daw pa silang natatanggap na formal na information regarding dito sa request ng Bansang Amerika para i-extradite o dalhin dito litisin si Pastor Kibuloy. Ganun pa man, ang sinasabi ni Attorney Topacio na susundin pa rin daw nila, okay, ang umiiral na extradition law sakaling gamitin ng Estados Unidos ang extradition treaty sa Pilipinas. Gayon din daw ang prosesong itinakda ng Korte Suprema noong nakaraang taon. According to Topacio, the said laws require court proceedings to determine the applicability of the aforementioned treaty and the jurisdiction over Pastor Kibuloy. So sa madaling sabi, mga kababayan, ay titignan, busisiin ang batas, ang mga dokumento, kung applicable ba, okay? Ang sinasabi dito, applicable ba, asan, ayan o, kung may formal charges daw ba at supporting documents, okay? Kapag itong bago dalhin si Pastor Kibuloy sa Amerika. So kailangan din, according to this article, na isubmit ang required documents. Kabilang ang charging documents, arrest warrant, at information tungkol sa applicable criminal law at alleged acts sa Philippine Decree 1069. Okay? Isasama daw dito ang criminal charge at warrant, details ng acts, omissions, identity ng accused, at panahon at lugar ng alleged acts at applicable law. Meron daw bang enough na evidentiary, okay, sa Philippine extradition proceeding na sinasabi ng PD 1069 na kapag katapos ng hearing, dapat makita ng korte ang existence ng prima facie case sa US-Philippines Treaty Framework. Okay? Then, ang sinasabi pa dito ni Attorney Topacio, the goods pastor is facing cases locally. Okay? They are ongoing and Pastor Kibuloy is now under the custody of our courts. This makes extradition at this point extremely unfeasible. Unless, sabi niya, our government, again, chooses to meekly surrender its jurisdiction to a foreign power. Exactly, kasi ang sinasabi dito ng mga abogado na merong ongoing na kasong hinaharap si Pastor Kibuloy. Ano yun, iiwanan na lang niya? So, according to Topacio, sa kanyang legal opinion na kung susundin lang ang tama, ang batas, ay hindi niya nakikita na dapat ipa-extradite si Pastor Kibuloy kasi nga may mga hinaharap pa siyang kaso na ibinato sa kanya ng Pilipinas. Alright? Then, ano ang sinasabi dito sa... Okay. Ang tanong, okay, para sa bansang Amerika, okay, kung ma-extradite daw ba siya, according sa isang article na ito, alright? Yun na nga, sabi ni Attorney Topacio, may pending cases o criminal cases pa siya sa Pilipinas. So meaning, okay, hindi siya dapat right away or automatic na i-extradite. Kasi titignan pa ang mga kasong ito. Kung ano na ang standing nito, karapat-dapat ba siya na, na isuko. Pero ako naman, kahit nabasahin na itong mga article na to, doon nga sinabi ng abogado, yes, may pending cases siya, at ito ang magiging hadlang na ma-forward kaagad siya dito sa Amerika dahil inihingi yung kanyang ulo, okay, ng federal, na kailangan dito niya sagutin ang mga ibinabato sa kanyang mga human trafficking, abuse, chuchu, ganyan. So ang question natin, mga kababayan, maipapadala ba
si Pastor Kibuloy sa Amerika? Iitsapuera ba o ilalapas tanganin ba, ibibend na luban ng mga bangag ang batas ng Pilipinas? Right? Dahil nung 2025, ang sinasabi dito, sinasabi ng DOJ na generally, from the Department of Justice, dito yung mga statement nila, generally local cases take precedence. Kaya iaharap muna si Pastor Kibuloy sa Philippine trial. At kung convicted, okay, maaring kailangan muna niyang pagsilbihan ang sentensya bago isagawa ang extradition. So, ang question ngayon, ito ba ang sinasabi ng DOJ ng 2025 na may local cases precedents na iaharap muna sa Philippine trial o lilitisin muna siya at kailangan muna siyang ma-convict at sisilbihan muna niya yung sentensya bago siya extradite ay masusunod? Dahil nga ngayon ay bendalo na ang bayan nating minamahal. Kaya kahit ano pang batas-batas ang babasahin natin dito, ako nakikita ko na baka ibigay yung ulo ni Pastor Kibuloy. Dahil napag-usapan natin, actually may puting ahas tayo na nagsabi dito dati na i-extradite talaga si Pastor Kibuloy at ikapagkakanulo siya sa Amerika. It just so happened, na may mga ibang ways na nangyari sa kanya, 'di ba? Ang paglusob sa KOJC, ang pag-aapela syempre ng kanyang mga abogado. So who knows? Alright? Kung siya ba talaga ay ibibigay kaagad dito sa federal court, I mean sa Amerika. Kasi kung titignan mo, kahit naman di tayo na abogado, dahil natututo naman na tayo sa mga pagpapaliwanag ng mga expert, ng mga lawyers, na hindi basta-basta isusuko ang isang Pilipino na may hinaharap ding kaso o binabatong kaso sa kanya diyan sa Amerika. Pero ano sa tingin ninyo? Siya ba ay mapapadala? Siya ba ay may pagkakanulo? Di ba? Ano pa? Anong kawawang Pinas at may bangag na Pangulo na todo protektado ng mga military at mga kapulisan, sabi ni It Smells Away. Well, you know what? Ako naman, the only solution talaga, kailangan si bangag ay iguzum, tegi boom, boom, boom. Dapat ganun. Wala na kasing iba palang ganyan. Magbasa-basa pa tayo dyan ng putang ng mga article na yan na ganito dapat, hindi ka dapat isusuko dahil merong Philippine Decree, Chuchu Bells, ayon sa Batas 4812-3 ay hindi dapat isusuko ang isang Pilipino na may hinaharap pa, na may kasalukuyang kaso na dapat muna siyang makonvict at pagbayaran niya yung mga ganito, ganyan-ganyan. Wala na nga ang batas sa Pilipinas. So, ang tanong, ang question na lang, ipagkakanulo ba siya ni bangag sa hiling, okay, ng mga humiling? Depende. Diba? Kung paano nila babaliin ang batas. Kasi sabi naman ng mga abogado ni Pastor Kibuloy ay gagawan sila ng remedyo, not really remedyo, susunod sila sa batas sa extradition treaty ng Pilipinas at ng Amerika. Susundin nila yon ang proseso at sana sundin din ng bansang Pilipinas. Kasi ang US is, pag binigay mo na sa kanila yung taong hinihingi nila, binigay mo na Ano pa gagawin na? Dadalhin na nila dito. It's the same thing na pag kidnap nila kay PRRD. Hindi na dumaan sa jurisdiction, Article 59, Rome Statute 59. Chuchu, wala na sa kanang Rome Statute. Kidnap na agad. Okay, dahil ito ay kagustuhan ng bangag administration, ipinagkanulo na kaagad si PRRD. But kay Pastor Kibuloy, I don't know how far o how good ang alam natin magagaling kanilang mga lawyers, hanggang saan lalapas tanganin ni bangag. Kasi baka napipressure na siya dahil recently na-sanction tayo, almost parang sanction na rin ibig sabihin nun,
na penalty tayo, nabigyan tayo ng 12.5% na tariff sa ating mga export goods. So, di ba? Then, dahil nakikipagsabuatan si Bangag sa ICC, we don't know what's going on behind the scenes. Right? But, mga kababayan, yung fast forward natin, okay? Okay, fine. Headline na ngayon. Pastor Kibuloy, dadalhin sa Amerika. Chucho, sa kasong ganito, kasong ganyan. Talagang sunod-sunod yung headline nila kay Pastor. Pero sabi nga, kung titignan mo lang, kung may time lang tayo, busisiin yung mga Artikulo 24, 8, 2, 3, 7, 7 na mga ganyan. Sa batas, hindi siya basta-basta ipapadala. Kailangan muna siyang mismo si Bonjing Remulla ang nagsabi na dapat munang dumaan sa Philippine Court ang Pastor Kibuloy. Pero syempre, ang media ngayon, hinahype nila na, Pastor Kibuloy, i-extradite na, dadalhin na sa Amerika. Alright, so yan ngayon. So now, balik tayo dito kay, katulad na lamang, sino naman ba ang gustong kidnapin? Si Senator Bato. Actually, nakakuha tayo ng information, Bato na, ano ba yung title natin? Huli na, naging bato pa. So, totoo pala, yung nabasa natin sa post o sa sinabi ni Spokes Harry Roque, na yan, gusto ring hulihin. Lahat na lang tayo, gustong hulihin ng putang inang bangag na ito, di ba? Na sinasabi ni Spokes Harry na may nagtraidor kay Senator Bato. Kaya Senator Bato, trust no one this time. Sino ang nagtraidor sa'yo? Okay, hindi ko alam ang pangalan, pero ang nangyari pala dito, mga palangga, yung isa sa pinagkakatiwalaan ni Senator Bato, ay ipinagkanulo siya sa Bangag administration. Bakit nga ba ang isang kaibigan mo, o maybe minsan kamag-anak mo, na ibinibenta ka sa mga kalaban? Sa ngalan ng salapi. Sa ngalan ng pera. Alright? So ngayon na nangyari pala dyan, allegedly, dahil wala naman ako sa pinangyarihan, ang isa sa mga trusted personalities ni Senator Bato ay pinangakuan. Okay? Pinangakuan ng bonggang-bongga ng pwesto and pera. Okay? So mukhang nabigyan naman daw siya ng pera, kaya ipinagkanulo si Senator Bato. But, kasi hindi siya nahuli, di ba? Yung grupo, okay, nang pumiga ng itlog, nung trusted, parang ganito yan eh. Eto si Pedro, okay? Eto si Pedro, eto si Juan. Si Juan, ito yung bata-bata ni Bangag. Eto si Pedro. Piniga niya yung itlog. Hoy, turo mo na kung nasaan si Bato. Okay, bibigyan ka ng 5 million, kunyari. So ngayon, nagbumigay ito, sinabi niya yung information. So ito naman si Juan, siyempre mga katsukaran siya. Isa dun sa katsukaran naman, talagang mahal ka pa rin pa, Senator Bato, may nagmamahal pa rin sa'yo. Itong si Juan, yung mga katsukaran niya, isa doon, nagchuchu naman daw kay Senator Bato. Ay, Senator Bato, nagchuchu si Pedro kay Juan. Ito naman, sino to? Pangalan natin, si Apolinario. Okay? Si Apolinario nagchuchu kay Senator Bato. Hoy, Bato, yung kaibigan mo si Pedro nagchuchu kay Juan. Okay? Sinabi na nasa ganitong lugar ka, sinumbong kay Bangag, kapalit ng pera. Yun pala yung nangyari. Kaya nadulas na naman ang Batong, parang, di bang hito, madulas? Parang nagsiswimming, nadulas, nakawala na naman ang bato, kaya nakapagtago na naman siya sa mata ng mga bangag. Yun pala ang kwento doon. Kaya pala may mga lumalabas na, although not verified, syempre wala namang aamin itong mga sinasabi natin, di ba? Nakakuha lang tayo ng information. Pero most likely, yun daw yung allegedly ang pangyayari. Kaya akala nila, sure ball na sila na mabitbit nila si Senator Bato sa The Hague. Kaso lang, madulas din ang bato at may nagmamahal pa sa kanya. Kaya etong taong ito na kaya mahirap talaga magtiwala, Senator Bato? Nakatakas na naman ang lolo mo, pero nasan ba si Senator Bato?
Malay mo, nasa Zimbabwe. Who knows? Baka nagbangka siya mula, pwede ba ibangka? Pwede ba ibangka? By the way, pwede ba ibangka ang Zimbabwe? So, but ganun pa man, yun daw yung chika boom boom doon. Kaya nagpakalat ng, ng balita. Galing din yun sa mga bangag na nahuli na si Bato. False alarm, ika nga. Kasi akala daw nila, allegedly, na madadampot na nila ang ulo ni Bato. Kaso lang, may nagmahal pa rin sa kanya sa mga grupo din ng mga bangag. I mean, wala na, not really grupo na bangag, wala siyang magawa, dati niyang mista or what, I don't know, ano relationship nila. Dahil alam naman natin si Senator Bato PNP, siguro nagmamahal pa rin talaga na, sir, ayan, nag-traitor yung tao mo sa likod mo, eto, tumakas ka na dahil huhulihin kay papadala ka, ikikidnap ka ng mga bangag. Now, ngayon nagpalabas ang impacta sa Malacanang, okay, na sinasabi na yung mga lumalabas daw na balita na false alarm or na fake news na nahuli si Senator Bato ay galing daw sa atin. Ba't naman tayo maglalabasan at sinasabi na ito daw ay kagagawan para daw guluhin ang impeachment proceedings at magkaroon ng diversionary tactics. Anong kababawan, anong kabaliwan yan? Sinabi na nga mismo ni Inday Sara, ikaw, Clarissa Taratara, nagsasalta ka na nasa likod mo ang seal ng bangag na presidente. Magpaka-professional ka. Well, paano naman maging professional? Isang boba, ang isang talipandas na impacta. Right? Na ipagbibintang pa sa atin na tayo daw nagpakalat kung nahuli daw si Bato. Sa kanila din yan. That is very Liza Tanas. Very Liza Smugs. Ganun po sila gumawa ng kwento. Kunyari, magpapakalat sila tas ibibintang natin. Parang katulad ng ginawa nila sa namatay nilang nasa garapon. Una, pinakalat na ang mga pwedeng gumurgur ay mga kampo ng Duterte. Pati INC dinamay nila. At I hope makasuhan kayo sa mga katarantaduhan nyo, paninira nyo sa INC. Right? Then later on, nalaman natin, ginurgur pala ng kapwa niya rin, magkakapasama sila. Okay? Iisa lang ang kulay nila. So imagine, ibibintang sa atin, sila rin pala nagugurguran. See that? So it's the same thing sa ginagawa nila ngayon, si Bato nahuli. Kasi excited sila. That's very John Vic Pukido. Di ba? Kaya press con si Pukido, si John Vic Pukido, na wala naman siyang nahuli. Kumbaga, napornada. Lagi naman ganun si Pukido eh. Okay? Ulol kasi yung mga yan. So, yes, yan ang mga kababayan. Senator Bato, nako, wag ka magtitiwala. Huwag ka magtitiwala sa mga julul. Nako, alam mo, Senator Bato, kung maibabalik lang talaga natin ang nakaraan sa PIDEA leaks, dapat tinuslok mo na ang bilat ni Satanas. Pinatawag mo na si Kumar, pinatawag mo na si Satanas, pinatawag mo na si Bangag na mga adiktos benedictos. At ngayon, tayo na. Kayo na ngayon ang ginugurgur isa-isa. Kaso lang, damage has been done. Di ba? Irreversible na. Make yourself na lang safe. At huwag ka basta magtitiwala dahil sabi ko sa'yo, kahit ako nagkokomento ako sa inyo, nagdadadakdak ako dito, ako ay kaalyado nyo pa rin para sa katotohanan. Ayoko naman sabihin na, mahal ko kayo. Parang, baka naman ma-misinterpret. But mahal ko ang katotohanan. Okay? So, huwag ka magtitiwala. Alam mo na kung sinong trader. Sabihin, bulong ko sa'yo kung sino. Yes. Okay? Sabi ni Dance, ma'am, itinatanggal nila yung aalma sa lutong result ng impisa. Yes! Diyos ko po palangga. Paulit-ulit na natin yung sinasabi. Shots. Sabi ni Shots, Silver Star. Thank you palangga for the Silver Star shimmering, shining, shimmering. Now what? So yan ngayon yan. Okay? Yan ngayon ang mga patuloy na pangyayari sa atin. Mahirap din po mahulihan si Bato. General din yan sabi ni Plaridel. Alam mo, kahit general ka, kahit gaano ka kagaling, mga kababayan, kung pinagtutulungan ka na, di ba? Lalo na sa Pilipinas ka.
Okay? Kaya lang ako hindi nila mapatay-patay kasi alam ko pinadala na nila ako ng hindi alam ko, may nagtestimonya diyan. Naka-report na rin yung mga hayop na yan sa FBI, mga bangag na yan. Nagpadala sila ng assassin, hindi lang sila makapurma dito kasi hindi nila kayang makipagsabuatan sa mga pulisya na, pag nakita yan si Marlica, hulihin mo yan. Kasi ang sabi nila, it's either pakakainin nila ako ng lason or ang form, ano ba yan? Yung means, yung way of gurgur daw sa akin, pakakainin nila ako ng lason, ng pagkain na may lason, or palalabasin nila na aksidente. Parang katulad nung dun sa Fidelix, di ba? Akala naman nila, matakaw ako. Akala naman nila, malalapa nila ako sa pamamagitan ng mga pagkain nila. Excuse me. Di ba? Nasa calorie deficit diet tayo ngayon kaya hindi ako matakaw. Right, Jo? Good morning to you. Okay? Pero, syempre, nag-iingat tayo dahil pwede talaga, mafia na kasi yan. Sindikato, alam mo naman ng mga sindikatong ganyan, ng mga mafia, may mga connect yan sa iba't ibang lugar. 'Di ba? Si Satanas, 'di ba? May alam siyang taga-gurgur sa Romania. Kaya ikaw, Zaldico, Palangga, Harry Roque, Palangga, mag-ingat kayo. Dahil gugurgurin tayo kasi nga, lalo na kami ni Smoke sa Harry Roque. Lalo na yan si Zaldico, gugurgurin nila yan. Diba? Matapos ba naman i-booking ni Zaldico na si Sandro Marcos, si Tambalusos, si Bangag, ang promotor ng sindikato, ay nako, mag-ingat ka dong. Okay? Might as well, all out ka na. Okay, you're welcome here sa channel natin kung kinakailangan. Kung kailangan natin magsanib puwersa para pabagsakin ng mga adiktus. Diba? Palangga Zaldico na, no? Palangga na. Kasi nag-ano siya lumaban na siya Okay? Kumbaga, pinatutuhanan ni Zaldico yung mga sinasabi ko, kaya palangga na natin siya. But again, yung palangga natin, dapat talagang yung laban niya, ibuhos niya na. Ibuhos niya na ng bonggang-bongga. Pero malay mo, kumukuha lang siya ng pagkakataon, ng panahon, di ba? Pagalawin ang mga puting ahas, madam, para makausap si Zaldico. Gumalaw na, ano ka ba? Denan, oo naman, syempre, ano ka ba? Meron nga kaming picture, di ba? Meron kaming picture, Yes, isa pa yan si Dean. Mag-ingat din yan palangga natin. Lahat kami gugurgurin. Pero ako lang yata ang mga ako lang yata na may death threat na lalong umaalindog. Di ba? Pag umiksi ang buhok ko, umaalindog tayo. Grabe naman yan. Di ba? Oo nga, binanggit ni Satanas na isang tawag lang sa Romania yan, sabi ni Nita. Yes, isang tawag lang yan sa Romania. Kung gusto magpagurgur, magpapagurgur siya. Hindi ka magsasalita kung wala kang contact sa Romania. Ako, balay ko ba, hindi ko nga alam na marami palang manggugurgur ng tao sa Romania. Ang alam ko lang na pwede mong kausapin ng manggurgur, yan nandyan sa loob ng bilibid. Yung ginagawa ng mga gobyernong bangag na pag may gusto silang ipagurgur, palalabasin nila yung mga notorious na mga preso dyan, tapos, papagurgur nila yung mga gusto nilang igurgur. Kaya nga hindi nga natin alam si Garapon Girl, kasi hanggang ngayon walang identity o walang identification o pagkakalanlan, yung gumurgur sa kanya, nakasama din niya sa kanyang negosyo na nagkakahalaga ng 8 milyon ang mga jutang Genemes. Magkakasama sila nagpapatayan. I'm so happy for that. Sana tuloy-tuloy lang kayo mag-onsehan ng inyong mga bayad. Yung mga ulaga na vloggers, mag-onsehan lang kayo ng bonggang-bongga. Gurguran everyday. That's really good. Di ba? Para mababawasan ang mga demonyo sa mundong ito. Yep. Now what, mga kababayan? Active na active si Inday Sara. Ang ganda-ganda ni Inday Sara. Bonggang-bonggang nakaputi. Parang ikakasal. So, ang umattend siya ng, ano ba o natira ni Inday? Okay? Alright. Unang-una, sinasabi ni Inday Sara, nagpapasalamat siya. Okay, pagyan natin to. Nagpapasalamat siya sa pagiging diligent and passionate daw ng kanyang mga abogadong magagaling.
Okay? Ganda ni Inday Sara, oh. Then, sinabi niya na si Clarissa Taratara nga ay dapat maging professional dahil nga, puro kasinungalingan. Everyday nagsisinungaling itong mga hayop na ito. Sabi ni Jana, well-deserved gorgord. Okay? What else? Okay? Ano pa ang mga eksenang kaganapan dito? Oh, what the fuck? Ano to? Sorry. Sorry palangga. May nakita ako. Ano ba yun? Na-carried away ako. Alright? May nakita ko mga eksena sa banga. Okay? Ngayon, ang sabi ni Inday Sara, okay, meron siya sinabi dahil tinanong siya ng reporter patungkol sa mga binabanggit ni Gibo Maltese na mga politiko daw na maka-China. Pakinggan natin sinabi ni Sara Duterte. Okay? Sa lahat ng sino yung officials na tinutukoy niya na sa China. Ang ganda ni Inday. Kasi hindi pwede Yep. yung mga official. Siyempre, suspect kahit presidente na nagsasabi sa suspect. Ayan, Presidenteng Bangag. Ano? Yes. So, mga palangga, okay? Yan, imagine nyo. Okay? Pati, di ba kahapon pinag-usapan natin na kinakwestiyon nila bakit daw dinalaw ni Inday Sara yung mga sila Senator Marcoleta, si Mike Defensor, okay? So sabi ni Inday, bakit hindi? Kaibigan ko sila. Dapat tayo magpakita ng empathy and sympathy, sabi ni Sara. Pati ba naman yung pagbisita niya sa mga kaibigan niyang kinulong dahil sa panggigipit, dahil sa pagtatanggol sa kanya, ay gusto pang pagbawalan ng mga demonyong bangag. Bakit si Marcos Jr.? Pinagbabawalan ba namin siyang tumuwad? At magpatuslok ng kanyang buli? Di ba, hindi naman? But ako, I'm looking forward talaga dito sa mga pangyayaring ito, mga kababayan. Okay? Dapat bago ano ba, di ba may kulam, may anong tayong kulam na ano? Meron tayong kulam orasyon? Akinsi, tegi, boom. Igusum, tegi, boom, tegi, boom, bangagtos. Yeah. So, wala puro si Sara, kahit anong gawin nila kay Sara, beautiful pa rin eh. Kahit magpakakalbo si Inday Sara, maganda pa rin talaga, patuloy na lumalaban. Right. Recently, eto, yun nga, si Congressman Leandro Leviste. Sabi ng NBI, naku, hindi dumating si Leviste, Bakit kamo? Pinatawag siya, sinupina siya dahil nga sa sinasabing siya daw ang financer doon sa mga bugaw-bugaw issue. Ang question natin dito, mga kababayan, sa bugaw-bugaw issue na binabato kay Leandro at kay Jing Paras na kesyo kinontrata, itong, was it Lito de Guzman? Okay, yung bugaw, pagbugaw talaga, no? Mga binubugaw, okay? At tinitaint lang or honey trap, issue na binabato kay Recto na kesyo sinisira lang daw ang kanyang reputation. Pero, mga kababayan, nung sinabi ni Batibag na, nakita nga namin sa cellphone ni Bugaw, unang allegedly Bugaw, sabi niya, meron doon na mga matataas na tao na may mga pangalan. Ngayon, ang question ko, nakita mo pala NBI Tibag na mahilig magpagawa ng peking money sa Recto. Peke, pati testimonya mo, peke. Pati mukha mo, original. Ang original lang sa yung mukha mong pagkapangit at ang asawa mong mukhang inapakan ng pison ng mukha. Alright? Ngayon, sinabi niya, mga kababayan, may nakita nga kaming mga matataas na tao. Ang question, kung totoo itong allegedly na sinasabing bugaw,
O Jugaw. May kilala ba kayong vlogger na Jugaw? Anyway. Marami yan, di lang yan nag-iisa. Anyway, ang question, kung nakita mo palang hayop ka na may mga matataas na tao doon sa telepono or sa phone book na kausap ng bugaw o ng jugaw, bakit si former congressman Jing Paras lang ang iyong ipapatawag at si Leandro Leviste? Di ba? So, ibig sabihin, wala siyang pakialam doon sa mga ibang matataas na tao. Hindi ba pagbubugaw o human trafficking ang ginagawa nila, illegal yon? Kung yung mga babae gagamitin mo sa pakipagtsuktsakan o pinapadroga mo or whatever, bakit ang selective nga bakit si Leandro lang at si Jing Paras? Right? Kung meron palang inamin niya na may mga tao doon. Mga kababayan, asa na yon? May mga tao doon daw na mga malalaki nakausap ng bugaw. Hindi ba dapat paimbestigahan niya yan? So, ibig sabihin, mga malalaking tao nakita niya. Let's say, kung sino man yung nakita niya, pababayaan na lang niya na ginagamit ang bilat ng mga kababaihan kapalit ng pera ng bayan. Oh, nakita niyo na, but I hope, well, wala nang I hope. Alam mo kasi ayoko na magsalita ng mga I hope hindi sila matuluyan. I hope, wag naman silang kulungin. Sabi ko nga, look at Senator Marcoleta. Look at Mike Defensor. Sino ang mag-aakalang makukulong yang mga yan? Right? So wala na tayong I hope, ikukulong yan. Attorney Jing Paras, if I were you, get out from the country. I don't know. Tutuluyan ka nila. Oh, Leandro, if I were you, I don't know kung paano kayo lalaban. Lahat kayo, kukulong na mga yan. Kung ako sa inyo, it's either ganito lang yan, lumaban kayo ng harap-harapan, or, wala kasi, ang hirap naman pag wala, umalis na kayo dyan. Wala nang lalaban. Kaya dapat, kung gusto nyo lumaban sa mga bangag, labanan nyo na ngayon. Sabi ni Jem Magbunga, si Recto mahilig sa latbi. Paano yung kinahiligan niyang latbi? Kororoy na. Kuroy. Kuritot na ang latbi ni Ate B ko, kurororoy. Ay, magkarami na. Ang latbi ni B. Kurok. O, di ba? O. Ano daw? Ang mga atinista na ginugaw ng mga mga lalaki? Okay, ang mga jugaw, Ang mga jugaw, hindi ko, nawala si Palangga. Na mga gorangtot, well, Hirap kasi, wag nyo kasi gawin profession ng pagiging bugaw. Alright? Wag kasi kayo magpapahawak ng suso sa harap ng entablado na pinagmamalaki nyo pa. Yun ang mahirap sa inyo. Imagine mo, profession mo, bugaw. Ano ba yun? Ano may pagmamalaki mo sa inang bayan? Ano may pagmamalaki nyo sa inyong pamilya kung ang trabaho mo ay pagbubugaw? Bugaw-bugaw ba ng langaw ba? Yesterday once more. O, yan ang sinasabi ni Tibag. Imbestigahan lang natin, ipapatawag natin, isusupina natin. Kapag hindi sumipot, kaso na. Human trafficking na, non-bailable case na ang ibabato sa iyo. Katulad kay Harry Roque, na ginawa ng kwento, katulad ng ginawa sa aking kaibigan na si distressed mother na tinamnan ng kanyang ex-partner at ni Zatanas ng kasong human trafficking at later on inatras. Nagbayad sila ng mga tao na kunyari reklamo na nag-human traffic yung ganito-ganyan para non-bailable. Ganun kalala ang bangag administration. Kaya sabi ko, kung gusto nyong labanan, now na. Or, ganito lang yan, lalaban kayo ng harapan, or tatakas muna kayo sa inang bayan at antayin yung maging presidente si Sara. Pero alam nga naman si Sara lang lagi ang humaharap. Right, Gorgor Zorro? Kipay ang ipagmamalaki.
I know, right? Kipay. Pumapayat na ako. My God. I like my outfit today. O, di ba? Kunyari ako lang nakakarinig. Kunyari, walang nakakarinig. O, ha? Yes. Sabi ni Bistag lang, malalim na ang basa sa latbi ni Ate B. At medyo alam mo to ayaw mo na yan, pag-usapan natin yan si Lola mo. Okay? Sa bagay, marami na ring napagdaanan yan. But alam mo, ang nakakalungkot lang, itong mga artista, okay, mga kababayan, dahil lang, alam, pogi ako today. Okay. Pogi na si Palangga. Ayan. Ay, para ko sino yun yung may kasong rape? Si Sanchez. Di ba? Dapat ganyan lang. Pag ganun pa na si Sanchez, dapat kamukha ko lang si Cynthia. Si Cynthia Luster. Di ba? Kamukha ko si Cynthia Luster. Yes. Alright. So ngayon, mga palangging-ging, ang gagawin talaga ngayon ay tuluyan ng tuluyan si Sara Duterte. Wala naman talagang ibang gagawin niya mga yan, di ba? Kaya ang kanilang target, okay, ay si Sara habang kayo ngayon, ilan ang I believe 82,000. Based sa report, 82,000 ang biktima ng mga kalamidad. Recently lang. Aha. Yan. Ano sinasabi dito? Ng mga balitang katakataka. Habang kayo ay baha na baha, ayan, may bago na namang balita, oh. Pinaggugurgor hanggang magurgor. Pinagbangbang hanggang magurgor. Ang isang Indian national pinatumba ng riding in tandem sa Bacolod. Diba? Ang ganda ng balita, puro gurguran. Tapos ang sasabihin ng bangag na PNP ay bumaba daw ang krimen sa Pilipinas. August 5, 2026, isang Indian national ang pinagbangbang at nagurgur ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Malamang itong si Indian national baka nagpa 5-6 yan, nagpapautang tapos pinag-interesan ang mga koleksyon niya. Matagal nang ginagawa yan ng mga riding in tandem. Natigil lang yan noong panahon ni Duterte dahil takot sila na mabang-bang-bang. Okay? Takot sila na mapanagot sila ng batas. Kaya sabi ko nga sa inyo, habang sila'y abala dito sa 25 million a day na maleta impeachment expenses ng taong bayan para durugin si Sara Duterte, patuloy naman na mamayagpag ang Inday Sara. Alright? Puro ganyan ang ginagawa ng bangag dictus adictus. Kaya dapat silang kalusin. Kapag puno na daw ang salop, dapat nang tanggalin. Okay? Dapat na silang tanggalin ng bonggang-bongga habang ang mga presyo ng bilihin ay lumalagpas na hanggang langit. At abala sila sa 2028 election, natatakot promote kay Bigatla Robredo na kamukha na 10 kilograms ang kipay, di ba? Parang ang bigat-bigat ng kipay ni Robredo. Pag naglalakad, para siyang bibe na bitbit ang kanyang 10 kilograms na keps. Di ba? Diyan si Vince, Ngiwi Dizon. Oo. Nag-check up na naman ang mga baha-baha, chuchu-chuchu, pero ang Ilocos Norte na pinamumugaran ni Sandro Marcos, ang mga expose ni Manong Chavit tungkol dito sa mga infrastructures na hindi pa nasimulan o mga substandards o mga wasak-wasak na mga tulay, right? Ayaw tutukan ng DPWH kasi nga naman mabubuking lalo ng taong bayan. Bakit naman pupuntahan ni DPWH D-Zone? Okay? Yung mga anomalya sa Ilocos. Siyempre, pupunta sila kay Robredo na 10 kilograms ang keps para mukhang wala na silang, parang wala kasi silang pambato. Si virus is what? Negative 00.1. Tapos si Kepias, 10 kilograms, umaarangkada daw, okay? Sumusunod kay
Vice President Sara Duterte. So naghahanap kasi ang bangag na ipopromote nila na kandidato for 2028 para nga naman nakipag-usap na yan sila para pag nanalo yung kanilang kandidato, which is malabo yan, kaya gusto nilang tagalin si Sara Duterte o gusto nilang gurgurin lahat ng kalaban para makipag-kasundo na kapag sino ang susunod na presidente, huwag panagutin si Sandro, si Lisa Tanas, si Bangag. In your fucking dreams. Magbabayad kayo pati si Castro Impacta sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Di ba? Magpapakalat sila ng fake news, ibabato sa atin. Magpapakalat sila, Zoldico, nahuli na sa Prague. Yung pala, nagkapi lang. Harry Roque, nahuli na sa Austria. Marlica, nagtatago sa Mexico. O di ba yun ang mga pakalat ng mga jutang Ginemes? Naalala nyo ba? Zorro, sumagot ka. Ano sabi? Marlica, nagtatago sa Mexico, magbabayad ng 2 milyon sa ikinaso sa kanya. Remember that? Ano nangyari? Umurong ang mga itlog. Anyway, I'm not gonna talk about it. But again, yung mga pananakot nila, nagtatago sa Mexico. Nandito ako ngayon nandito ako ngayon sa, ano bang lugar to? Spanish ang salita. Nandito ako kay Telma. Ano ba lugar mo, Telma? Hindi siya nakakindi Tagalog. Yung ano ba lugar to? Basta Espanyol. Okay, Espanyol yung salita namin ngayon. Alright? Anyway, baka habulin mo pa si Telma. Okay. Tawa-tawa ka din, Zorro. Di ba? Marlica nagtatago. Marlica tumakas na. Putang ina itong mga to. Tumakas na raw ako. Saan ako tatakas? Tatakas ako papuntang Europa. Puntahan ko si PRRD. Tatakas ako sa likod ako ng detention center. Sasabihin ko, PRRD! How are you? Kung pwede lang ako mag-ano doon, no? Tatago ako sa likod. Alright? So anyway, mga kababayan, dali lang ha, punasan natin. Ay, yung cute ko nung walang salamin para akong Chinita Princess. Sino ba yung Chinita Princess? Parang Koreana. Ay, hindi ba nakaaway pala natin yung si Chinita Princess? Hindi, nasa ako, sige sabihin ko na sa inyo. Nasa Bolivia ako ngayon. Nasa Bolivia. Okay. Bukas sa Samoa naman ako. Asia. Alright. Yes, madam. Kasi nataon na nasa cruise ka nun. Tapos sabay labas sa balita, kinasuhan ka na daw. Sabi ni Jan, oo nga, magkakaroon daw sila ng $2 million sa akin. Diba, yung mga fake news na mga putangay ng ito, mga ulaga, Marlica. Diba, meron pa silang balita, nakulong na, Marlica, gumurgur. Putangay na, saan ka nakakita yung gantong mukha? Hindi to gugurgur ng tao. My God, papakyut lang tayo everyday. Sayang naman si Cynthia Laster, diba? Dudunisan mo yung kamay mo. Pwede kong gugurgurin yung yung mga bolati sa tiyan ni bolati sa tiyan ni Zatanas, di ba? Nabotod. Oo nga eh. Sabi nga ni Ari Cambi, tatago daw ako sa Mexico, hindi na nag-margarita lang ako sa Mexico, right? Okay, sabi ni Vista, I remember before, hindi pa senador si Erwin Tolpok. Tumitira sa iyo, wala ring nagawa. Yon pa lang, time na yon, close na sila ni Baki at ni Bangag. Oo nga. Wala naman, di maumubra ang tulpo sa akin. Kaya pag mayroon kayong problema, unfiltered, boljakan, maharlika. Isumbong na yon. Di ba? Ay, nako, mga yawa, mga impacto, puro ng kajotahan. Trolls, Bisaya, di ay si Inday. Trolls lang ang ginugurgur ni Mas Mar. Oo, nagugurgur talaga ako ng trolls. Okay? Pero kapag mag-bash ka sa akin at legitimate yung ang iyong Facebook, I don't care. Okay? Magmura ka, it's okay, nagbumura dyan. Pero pag trolls, kasi, pagka na ni Lisa Tanas yan, pakana niya yan. Kaya mga trolls na dapat ginugurgur mo na yan, Soro eh. Birthday pala ngayon ni Trililing. Ano ang wish mo sa kanya? Sabi ni Celso Facundo, ang wish ko sa kanya, go to hell.
Ang wish ko sa kanya, magpatuloy ka na. Trililing. Isa kang supot. Supot yan eh. Nalala ko dati, di ba? Parang, nalala ko si Trillanes. Alam mo, duwag. Si Trillanes, si Trililing ay isang duwag talawan. Kaya ang alam lang ay makikipagsabuatan sa ICC. Duwag yan. Paano naging sundalo yan? Oy, sino nakakilala kay Trillanes? Okay, paano yan? Baka nagpatuwad-tuwad lang yan doon. 'Di ba? Kasi mukha siyang girlaloo. Wala naman masama kung girlaloo ka, pero paano naging sundalo ang isang talawan? Kasi ako kahit hindi ako sundalo, baka pagdating sa habulan, baka baka si Trillanes maiwan ko pa yan eh. Baka isang bali ko lang kamay yan. Brr! 'Di ba? Wish ko kay Trillanes sana manalo man lang siya kahit sa Caloocan, sabi ni Gorgor Zorro. Oo nga. Sabi ni Net, slim ka na ngayon, effective. Oo nga, effective talaga yung diet ko. Effective. Tama mo, V-shape. Pero ito lang talaga. Ito lang, medyo ano ko lang sa inyo. Lahat ng mga majojoba. Dito mo yung liig ko, sobrang walang kulubot. Walang botox. Walang kahit ano. Organic lang ang beauty. Last mo na yan, Trililing na birthday, sabi ni Kato B. No, you have to take care of yourself. Ako, I realized na hindi lahat ng lechon na nakahain ay kainin mo. Okay? Hindi lahat ng spaghetti o ng pansit o ng adobo ay lalagay mo sa katawan mo. Pwede kang kumain moderately. Parang alak lang yan. Di ba may nakalagay sa alak? Drink moderately. Okay? Kasi pag nilaklak mo yung alak, malalasing ka. Mabuang-buang ka hanggang sa maghuhubad ka na. Di ba may mga babaeng ganon? Naghuhubad, gusto magpaiyot dahil katulad ni Satanas. Pag nalasing na siya, gusto niyang bumika ka. Di ba? It's the same thing sa pagkain. Pag inubos mo lahat ng adobo na yan at ang kanin, magiging ganyan ang itsura mo. Magiging Sharon Cuneta ka. So para pumayat ka, magpapatapyas ka ng taba. Magpapagulgul ka. Nakita mo yung taba ni Sharon dito? Yung ditong hiwa pala niya. Ano yan? Yung hiwa niya sa kanyang braso. Grrrr! Parang binarena. Diba? Majoba siya. Yung pagpapayat nga, parang barena. Huwag kayong magpapayat ng babarenahan kayo. Alam nyo, kahit ano pang katawan mo ngayon, papayat ka. Kahit nga hindi ka mag-exercise eh. Basta wag mo lang isubo ng isang bandehadong kanin. Takpan mo yung bibig mo pag busog ka na. Lagyan mo ng tape. Hindi, pero totoo. I'm serious, hindi ako masyado nag-exercise. Pasayaw-sayaw lang ako dito. Hawak ko ang beat. Maganon-ganon lang ako, mga 20 minutes sa sayaw. Pero hindi regular. I have to be honest with you guys. What you eat is what you are, sabi nila, di ba? So, ba't naman, kung less than 1,200 calories ang ini-intake ko, kasi nga tamad ako mag-exercise. Kailangan ko umamin sa inyo, tamad talaga ako mag-exercise. Dati ang sipag-sipag ko mag-pilates. Diba? Recently, naging tamad-tamad ako kasi naging busy ako. So, ang ginagawa ko lang, pigilan ko na lang yung ngangabels ko. Pag nakita ko na binibilang ko na yung calories, alam ko na eh. Kapag 1 cup of rice, that's around 250 calories. Shit, konting ulam na lang makukuha ko dyan. So, dapat 1/2 lang na rice. Mga ganon. Ay, kakain ako ng grapes o kakain ako ng gantong ganyan. Kakain ako ng papaya. Bilang na bilang ko na lahat. Nakabisado ko na lahat. Hindi man lahat. Lahat ng mga favorite ko. Itong curry na to, 4 ounce, around 200 calories. I'm good. Yeah. Pero siguro kung nag-exercise pa ako ng gusto, may abs na ako. Yeah. Kaso lang, tamad ang lola mo pa. Hindi, busy kasi eh. Kaya, minsan, nagdadahilan lang ako. Wala. Sabi nga nila, if there's a will, there's a way. So, minsan kasi nagdadahilan lang. Pero ang importante ay hindi tayo kumakain ng mga nakaw sa kaba ng bayan. Tignan mo anak ni Tulfo. Yung lumaklak ng 6.8 million na alak sa Las Vegas. Diba itsura niya? Para siyang 10 lechon na pinagsama-sama. Yes, nakita niyo, wala na yung tamulmol ko. O yan o. Wala na. Dati visible yan eh. 'Di ba double chin tayo? Ay nako, ewan ko sa inyo. Flower Pearl, correct Maharlika, kung malakas ka kumain at hindi healthy, tataba ka. Hindi, totoo yun.
Advice ko lang sa inyo kasi marami kasing iba na na hindi rin minsan hindi tayo nagbabasa or tamad lang tayo, 'di ba? So, tignan mo yung anak ni Tulfo, yung dalawa ni Raffy Tulfo. Para silang pinakawalan sa koral ng baboyan na kinain lahat ng darak. Gano'n ang mga baboy eh. Right? Yung mga baboy ramo. Ay no, baboy ramo. Actually, healthy yan kasi organic yung kinakain nila. Di ba yung mga baboy, kapag pag ang ginagawa ng baboy, kain kasi gusto mo lang silang patabain ng patabain. Tayo din naman tao, pag kain tayo ng kain, magiging kamukha tayo ni Rap Tulfo at ni Maricel Tulfo. Di ba? Hindi lang yun. Yung suso hanggang lupa. Di ba? Anong gusto nyo? Suso hanggang lupa? O yung suso nyo ng suso ng dalaga? Wala nang leeg. Ang ngayon kasi wala silang disiplina sa katawan. Right? Walang disiplina. Lamon ng lamon kasi, social. Nasa 5-star hotel tayo ngayon. Kain natin lahat ng baboy and everything. Ako, dumating na ako sa point ng buhay ko na kahit hainan mo ako ng... Ang style ko, kapag pupunta ako sa isang event or sa isang handaan, water lang ako ng water bago ako dumating doon para makain ko ng bongga yung 1,200 calories ko per day. Kumbaga, ibubuhos ko sa isa. Makain ako ng dessert, makain ako ng lechon, makain ako ng pansit. Lahat kakainin ko siya. 'Di ba? Pasok pa rin sa calorie deficit diet budget. Okay? Pigromix, yata ang vitamins of Pigrolac, sabi ni Baba Mu. Ano pa nga ba? Tignan nyo yung mga nasa likod ni Satanas. Makakilala ko, ang tataba nila. Tignan mo si Franz. Okay? Yung undersecretary, mga katulong ni Bangag yan, taga-timpla ng kape, taga-gawa ng video-video. Tignan mo si HR Mercado, parang 10 drum na yung katawan niya. Diba? Tignan mo anak ni Enriling, self-confess naman yung tatay niya na addictus. Ang lalaki nila, syempre may karapatan na ako mamintas ngayon. Di ba? Kaya magpapayat tayo para mamintas tayo sa mga Pigrolac. Di ba? May karapatan na tayong mamintas kapag ang leeg natin manipis na. Di ba? So anyway, nakita mo yung mga itsura nila? Okay? Yung mga politiko na hindi na sila makalakad, di ba? Hindi na makalakad kasi yung kanilang mga itlog na iipit na ng taba. Right? OMAD is effective din. Okay? Yeah. Pero, ako hindi ko din-deprive yung sarili ko, Rikambi. Alam mo kung bakit? Basta wag ka sumobra. Kahit kumain ka maya-maya, it's okay. Basta wag lang sobra. Ano yung sobra? Dapat kung ano lang ang calorie budget mo a day. Pag sinabing 1,200, 1,200 ka lang, wag ka lumagpas. Kahit maya-maya ka kumain within the day, hindi ka tataba. Yun ang natutunan ko sa journey ito. Fasting is also good. It's really, really good kung kaya. Kaya ko rin mag-fasting eh. Once a day or OMAD, why not? Choknat? Yeah. Magpapayat na tayo para may karapatan tayong mamintas sa mga pangit na kalaban natin. Moderate ang dapat, sabi ni Barkadahan at si Rebecca Ugata. Right? Si Clarinda Long. Ano ba tong 10 joules na yan? Bonggang-bongga, oh. Sino yan? Oo. Tapos parati sabi ni Zara niya, tapos parati si Raffy Tulfo making fun of share yung pala anak niya mas malaki. Oo nga, akala mo kung sino yung anak niya, parang anak yung asawa niya mukhang peacock. Mukhang ibon, di ba? Oh my God. Ba't mapapangit nila, no? Sabi ni Tito ba, Miss Marlica, nakakataba po ba ang rice? Hindi. Nakakataba lang yan pag kumain ka ng bandihado. Hindi siya nakakataba kasi kumakain ako ng kanin eh. Yeah, basta sabi ko nga dapat 1 cup. Ganito kasi yan. Okay. Yung isang cup na rice, 240 calories. Around that numbers. Kung matakaw ka, let's say kunyari ako ang kailangan ko is 112. So kung 240, gusto ko ng 2 cup of rice,
240, sabi mo 250. That's already 500, dalawang cup ang rice. So, dapat nakakainin ko na lang 600. It's either 600 na calories na chicken, na beef, na pork. Basta wag ako lalagpas. Pero kung kakain ka ng isang kalderong rice, tataba ka talaga. Actually, kahit anong kainin mo, basta wag sobra. Kahit anong kainin mo, basta wag sobra, hindi ka tataba. Yun ang natutunan ni Palangga. Diyos ko, feeling ko naman, kailangan panindigan ko to kasi masisira ako. Sabihin sa akin, ay, yabang-yabang mo, pa-calorie ka. Yeah, bumalik na yung tamol-mol mo. Kaya kailangan sabihin ko to para, maano ko, pag every time makakita ko na masarap, ay, teka, nagyabang ako sa mga palangga ko. Ako naman ang ibabash nila, dapat wag bumalik yung tamol-mol. Alam mo yan? Actually, kayo yung inspiration ko. Okay? Na kailangan mapatunayan ko sa inyo na next month, lalo na to, boto na lang to next month. Yep, sabi ni Rebecca, dapat kain hindi lamon para hindi tumaba. Yeah, 1 cup rice is enough. Kasi matanda na tayo eh. 'Di ba? Gurangtot na tayo. Gurangtot na maganda naman, 'di ba? No, kasi naalala ko ng bata ko, isang bandihadong, 'di ba tayo noon? Mantika nga lang, tsaka asin. Tapos 2 bandihadong kanin, sold ka na. Kasi nung bata tayo, tumatakbo-takbo tayo, umaakyat ka sa puno, nakipaghubulan ka sa jeep, nakipaghubulan ka sa bus, umaakyat ka sa MRT. Hindi ko na kasi nagagawa yan eh. 'Di ba dati kaya payat ako, always akong payat dahil yung kahit mataas yung takong ko, umaakyat ako panaog sa MRT, nakipaghubulan sa bus, nakipaghubulan sa kliyente, nilalakad ko yung aking mga clients minsan 1 kilometro or something, 'di ba? Kumbaga, active na active ka. Pero kung wala kang activity, tas lumamon ka ng isang bandihado, maging kamukha ka ni Rap-Rap Tulfo at ni Maricel Tulfo. Kasi wala silang ginawa, lamon ng lamon, flex ng kanilang mga mamahaling gamit. Uy, kahit anong flex nyo, mukha pa rin kayong baboy ramo. 'Di ba? Akala nila yun ang sukatan ng flex ng mga material na bagay. Yung mga politikong mga hayop na yan. Flex ng mga Hermes. Hindi naman bagay sa kanila. Kasi ang tunay na fashionista, kahit $5 ang suot mo, right? Maganda ka, talagang suot ko. Siya magsasabing $1 lang yan. Hindi naman. Mga $2 naman. Ito. Gusto mo to? Susuot natin. Wag yan. Alright, tulad dito, binili ko lang tong mga hikaw na to, I think $2 somewhere down the road. O, sinong mag-aakala na ang hikaw na to ay worth 50,000? Di ba? Di ba? Wala yan. Ay, kasi di nakikita, itim mo. Wala yan sa Hermes. Huwag kayo mainggit sa mga kapitbahay nyo, mga flex ng flex. Di man bagay sa kanila. Ang importante, meron kang sweetheart, meron kang buena familia na nagmamahal sa'yo. At the same time, wala kang ninanakaw. Ay, hindi siya nakikita. Okay? Ito gold. Ito na lang gold. Anyway, yaman na. Ito na lang. Yeah. Nasa nagdadala yan. Hindi, totoo yun. Ang tunay na fashionista, kahit nabasahan na lang isusuot, basta maalindog ka, nako girls, carry na yan. Hindi ka tulad sila, alam mo, ang papangit nila din sa Congress, yung itong nakaraang kaso ng Liga ni Bangag. Flex ng mga katulad ni Luis Trolaway. Ito yung mga suot niya. Yan yung mukha siyang tanga. Naka-Pilipinyanang mukhang gorilla yung itsura niya. Right? Kasi, bakit sila lalong pumapangit? Dahil ang nakikita natin sa kanila, may mga sungay sila. Mga kawatan sila. Yan ang nakikita natin kasi piniflex nila ang pera galing sa kaban ng bayan. Diba? Tema si Marlica, pinlex niya. Saan ko ba ito binili? I think I got this from Mexico or sa Alaska. Maybe Alaska. Okay. $10 maybe. Mga ganyan. Mas bagay sa'yo maliit na salamin. Kaso tatak mo na ang malaking salamin, sabi ni Kate. Wala namang problema, Kate. Palitan natin. Ayan, sabi mo alam mo naman ako masunurin. Nasa yung pamunas. Alright? Para maliit yung mukha ko? Parang pareho lang. Ito na lang. Mas maliwanag. Mas parang madumi yun
Anyway, highway mga kababayan. So, to wrap up, rapapapapampa. So, sana lang, well, mga kababayan, si Pastor Kibuloy, papagkanulo talaga yan. Hindi lang natin alam kung kailan, ngayon, bukas, makalawa. Kung si PRRD nga, pinagkanulo, si Pastor pa. Kung si Senator Bato nga, gusto nilang huliin. Di ba? Si Luistro is so baduy. Parang boses ni Satanas yan, di ba? Yeah, she's so baduy, she's so nget pa. Wala ba namang maganda sa prosecution? Di ba? Una, ang babaho nila, tignan kung may laway, may sipon, baduy, may putok, may angsod, mabaho ang singit. Parang naamoy ko yung singit. Ano? Kasi mukha silang mababaho yung mga itsura nila, right? Kasi siguro sa sobrang galit ng taong bayan sa kanila, no? 'Di ba? Mga malalang to ang kanilang mga itsura. Kahit ano, malaki, maliit, sabi ni Joan Pantoja, cotton fee, no wonder nang gahasa yung asawa niya. Ni pangit amoy laway pa. Oo nga, 'di ba, sangkot sa pang-tsutsuk-tsak. Yes, cotton fin. Oo nga. Eh, sino magtsatsaga kay Luistro? Yung laway niya, panis. 'Di ba? Eh, itsura naman ng asawa niya, nget pa din. Diyos ko, nag-ambisyon pa. 'Di ba ang pangit din ng asawa niya, mukhang Shokoy. Mukhang Shokoy yung asawa, 'di ba? Ewan ko kung tama yung pagkatanda mo. Yung asawa niya mukhang dugong. Right? Yung isa parang amoy mothballs. Si Delima mukhang amoy saba na bulok. My goodness. Anyway, I can go on and on pamimintas dito. But at the end of the day, ginagawa lang natin to dahil galit na galit tayo sa mga demonyong kawatan. Mga demonyong naglulustay sa pera ng bayan. One day, bibitayin natin sila sa ngalan ng batas. Alright? So, I'll see you again. Tignan natin kung makakabalik si Palangga